Okay sir, demo natin sir. Okay po. Bali ito, meron tayong keyless tsaka yung manual key. Okay. Sa keyless natin, double click lang natin yung kidlat. Okay. Yan. Okay na siya. Para pag sa remote mo siya binuksan, sa remote mo rin siya dapat papatayin. Okay. Yung pagpatay sa kanya, yung unlock sign. Ito. So yung unlock sign, yun yung pagpatay. Apo. Okay. Yung lock sign. Ito naman yung lock sign, yun yung anti-tap niya. Okay. So Once pagka ginalaw tong e-bike, sasakyan. apo. Diba, sinusiyan natin. Naglalak yung gulong niya. Okay. Para mawala yung anti-tap na yan, ito lang din. I-off mo siya na yung unlock sign. Hold lang or isang pindot? Isang Isang pindot lang. Okay. So, ito namang bell na yan, kung paingay lang yan, para malaman mo kung nasa yung unit mo nakapark. Kapag hinahanap mo, kung sakaling merong kapareho na nakapark, alam mo kung alin yung sayo. Apo, yan po. Okay. Tapos, okay na yan. Dito na tayo sa Manual key. Sa manual key, parang buksan mo lang na ganyan. Okay. Isang switch lang. Okay. Isang switch lang. Tapos, meron tayo dito ang drive, tsaka reverse. Okay. Yan, yung reverse R. Naka-letter R sa pag-reverse. Pag drive, wala. Yan, wala siyang R. So, pagka naka-R din, nagano siya, no? Nag-hazard light siya, no? Tas may... Tama. Ayan. Pero ang hazard light na switch, wala siyang manual. So, kapag ka nag-reverse ka lang, doon lang siya mag-hazard light. Apo. Okay. Tapos, ito naman, yung park light natin. Ayan yung park light. Sa likod dyan, ilaw sa likod. Sa harap, meron ding harap, ilaw yung park light natin. Wala po. Wala. Lang siya, meron. Ayan, Yung parang daytime. guhit. Ito. Pero ito, naka-low beam ka na. Apo. Pagka subukan mo nga sir mag-park light lang. Yung high beam niya. High beam niya. Okay. So kapag ka naka single switch ka lang dito. Yan. May ilaw na talaga siya. Apo. Na low beam. Apo. Okay. Parang Tapo. daytime running light. Oo. Tapos, tsaka din sa likod. Sa likod. Din yan. Ayun. Panginoon po yan. I-reverse mo nga ulit sir para sa hazard. Tingnan natin. Ayun. Okay. Tapos kapag ka mag-left turn ka lang din, tutunog din siya, di ilaw din siya. Okay. So para at least ma-remind ka no, na naka-on yung ano mo. Apo. Okay. Tapos ito yung high tsaka low beam. Pero kailangan nakaswitch ka dito sa todo. Okay. Para mapagana mo to. Okay. May passing light ba yan? Wala. Wala ako sir. Okay. Parang ito na yun. Yan na yun. On off mo lang. Okay. Manual na lang no. Pero kumusta naman yung switch nito? Tumatagal naman yung switch nito, hindi naman basta-basta nasisira. Yung ngayong model, Okay. mas okay niya kaysa yung mga naunang model. Okay. Yung CLA. Okay. Ito yung busina. Ba, malakas din ah. Ito yung wiper. Sa wiper niya. Okay. Yan. Okay. Meron tayong handbrake. Ito yung handbrake niya. Sa likod. Yan. Ito sa harap. Pag i-release mo yung handbrake, preno ka lang. Pipindutin mo lang no, para mag-release siya. Ganun dito. Tapos, Itong foot brake natin sir, ano yan? Sa harap ba yan o sa likod? sa likod po. O lahat? Mas advisable sa likod po yan. Sa likod, okay. So, under normal operation, mas okay ba yung foot brake o dito tayo sa kamay gagamit? Mas okay yung foot brake. Mas okay yung foot brake. Okay. Yan. Tapos dito naman tayo sa panel. Okay, so sa panel naman. Ano ba yung mga dapat nating bantayan dyan? Ito pag naka-park mode siya, hindi siya handa. Okay, so Para kahit matanggalin. i-throttle mo siya, hindi siya handa. Okay. Kaya kailangan pindot ka lang kahit sa ang preno, kahit sa foot brake. Pwede rin. Yan, para mawala yung park. Pag ready, pwede na yan. Pag ready, goods na yan. Goods na. So yan, naka full charge pa tayo. Apo. Pero yung full charge na yan,
As in talagang sagad na ba yun? O parang yung binabanggit ni Ma'am kanina na factory Yung charge? full factory charge pa lang to. Yung full charge na malalaman mo dito 78. Pero Pagka nasa minsan- 78 volts, yun yung ano niya. Mm. Pagka low bat, ano yung, halimbawa, syempre, 1 bar. Pero yung volt, ano yung 68. babatin? Nasa below 70. Apo. Okay, so ibig sabihin Mapapansin mo malapit dyan na yan. minsan, pag 70 na yung 70 na siya, Mhm. buwas na siya ng isang bar. May Okay. 4 bars ka pa. Pero yung 4 bars na yan, pag umaandar ka, nagbabawas na rin ng Okay. Nagiging 2 bar na lang kadalasan pagka mabigat. May palatandaan ba kapag ka malapit ng malobat? Yun, yung palatandaan mo dun sir, pag nababawasan doon na isang bar, ano na yan, parang magka na lumayo. Okay, uwi ka na, gano'n. Apo. Yun na yung palatandaan mo na umuwi ka na kapag Apo. nabawasan na ng isang bar. Ba, okay. Medyo kakaiba siya, no? So isang bar lang yung mabawas, yun na yung parang pinaka-warning mo. Apo. So hindi mo Observe. hintayin umabot sa pinakadulo ng Apo. isang bar. Okay. Inobserba ako dito eh. Oo. Parang hindi ka na pwede lumayo pag may isang bar na lang. Na nabawas. Ano nabawas. Okay. Tapos, ito naman, yung kilometers per hour yung speed niya. Okay. Ito yung time, parang Kung gaano ka nakatagal kalayo. Pero may odometer ba yan? Ito na lang siya yung auto niya. Ganon? Ito. Pagka binuksan mo siya, doon siya lumalabas. Ayan yung odo. Yung odo. Sa Pagka, baba. Yan. Yan, odo. Okay. Lumalabas lang siya pagka... Mabilis lang, no? mabilis Sa lang. start lang. Yung pinaka-total na nabiyahe nung nung e-bike. Tapos yung trip. Ito nare-reset ba yan? Ano ba? Yung trip na yan, ito. Hindi po. Kung saan siya nagre-reset pagka, di ba, bumiyahe ka na. Oo. Tapos pagka kinlose mo siya, makikita mo yan dito sa auto, lalabas na yan ko. Nakailang kilometro ka na. Oo. Dito mo siya makikita. Okay. So parang tuwing Yan. start mo ng e-bike, yung trip mo magre-reset sa 0 yan. Apo. Okay. Zero po parate. Okay. Ano pa po? Meron pa ba tayo ibang Ito mga naman, yung mode 1 tsaka mode 2 yung pinaka-importante. Okay. Yung mode 1 natin, pang siya, mga PWD, yan, senior citizen na mahina na yung mga Yung mga reflex, kamay nila. no? Apo, Oo. mga reflex nila. Oo. Pangalawa, So, anong ibig sabihin nun kapag ibig sabihin pagka binitawan mo yung accelerator, usang i-stop siya. pepreno siya. Apo. Okay. Hindi ka makakapag-free wheel dito sa mode 1. Okay. So sa mode 2 naman, doon mode yung free wheel. Apo. Pero ang speed ng 1 at 2, magkapareho lang. Yung top speed nila. Apo, sir. Okay. Parehas lang po. Nice. Yan. Yun na lang naman. Tapos ito, 3 kilograms capacity. Yung capacity nito, 3 Ah. kilograms. Okay. Tapos meron tayo dito brake. In case lang na mas maganda, di ba mag-out of town kayo, i-full charge mo yung unit, tapos i-close mo tong breaker. Kasi okay. para maiwasan natin yung drain. Discarga ng baterya. Discarga siya kasi. Okay. Dito sa loob nung controller, may kailangan bang i-check Wala. lagi or ano? Sa loob wala. Yung monitor wala so, naman. waterproof naman to yung controller natin. Okay. So waterproof naman siya. So kahit pasukan ng tubig to, halimbawa mabaha ka ng ganyan, pwede ba yon o hindi? Yung controller lang hindi masisira, pero yung mga wire mo mag-grounded. Okay. Kasi hindi naka-waterproof yung wiring ni CR. Pero kung ibig sabihin yung baha, pwede naman siya kahit hanggang dito. Wag lang abutin yung controller. Okay. Kahit hanggang dito. Oo. Ang taas, So kahit abutin tong battery natin, walang Wala problema. pong problema sa battery. Etong controller natin, covered lang siya nitong itong mga screw. Ito naman, Hindi na siya nakabalot. meron dito, kadalasan nagiging fault namin dito sa upuan. Kung sakali lang na hindi mo siya mabuksan in the future, mahirapan ka buksan. Tanggalin mo lang to, yung plastic na. Okay. Pero tatimingan mo siya. Hindi yung, di ba, gaganunin mo siya. Hindi basta-basta yan ang tatanggal. May siya, pahinga ka muna. Pahinga ka muna. Ganon? Tapos balikan mo ulit kasi
May timing talaga siya. Hindi siya basta-basta talaga. Pero may ano ba yan? May kinalaman ba yan sa electronic or electric? Wala naman. Mechanical lang yan, no? Opo. Okay. Yung naging fault namin dyan. Ito, dito yan. Okay, so snap lang yan. Snap lang. Okay. Hindi siya ito tornilyo kung ano man. Hindi naman po. Okay. Kaya, pwede ka natin take off it. So baka madaganan sa mga ano eh. Oh, sige. Saka na lang kapag ano, na nakarating na Charger. siya. Sa charger, bawal mabagsak tsaka mabasa. Okay. Ito, Hindi pwedeng mabasa, hindi rin pwedeng ano na rin pala to. Magandang klaseng charger na rin pala. Ah. No? Hindi yung isa. Magaan lang isa. Ito ba, ano bang bigat nito? Pwede bang subukan? Okay. 3-4 kilos. Isa, no? Magaan lang yung charger. Kung sakaling halimbawa masira siya, mabilis lang naman makakabili dito ng charger. Halimbawa masira yung charger, tapos bibili ako dito, madali lang naman bumili. May available kayo na charger. Meron naman po. Meron naman. Okay. Kasama din ba yan sa warranty ko sakali? Apo, kasama po sa warranty. Okay. Once na puro charging lang siya, puro green lang, hindi siya nagre-red. Oo. Under warranty. So pagka green, ibig sabihin full charge na. Apo. Okay. Test pala natin. Sa gulong natin, sir, ano ba ang tire pressure niyan? Tire pressure natin dito. Kung may mga sakay ka, kahit mga 33 to 35 Okay. PSI. Pero kung ano, halimbawa, madalas mag-isa ka lang, 28. 28. Okay. Ito nakabit dito sa 28. Okay. Sa preno natin, sir, papaano natin siya, kasi mechanical lang siya, di ba? Drum brake, no? Papaano natin siya ma-adjust kung sakali, di ba, sa pag lumipas yung panahon na ginagamit mo siya, nababawasan yung kapal ng preno. Dito siya sa pinipihit lang siya. Sa Pagka ilalim. kung ilang pihit ka dito sa kabila, di ba? Isa, Oo. tas dalawa, tatlo. Ganun Doon din din sa dito. kabila. Tatlo rin sa dalawa, tatlo. Balance lang sila. Sa harap naman, meron din pipihitin Yan, sa harap. Sa harap na. Okay. Ganun lang pag-adjust. Dali lang oh. Kahit drum brake siya, makapit din naman. Opo. Saan Pwede po mo ba? gamitin yung ano, yung mode 1. Ito yung binabanggit mo na, ano, pipihitin. Pwede nyo gamitin yung mode 1 kung sakali wala ka ng brake. Kasi gusto mo. Dahil yung motor niya, yun yung magpepreno sa'yo. Hindi yung pinaka-preno talaga, no? At least magandang ano din, no? Alternative din yun, no? Advantage. Dito, may na-adjust lang ako para dito. Na-adjust to. Oo, ito din pala, kapag ka medyo malalim na o ano, saan naman ang adjustment ito? Sa ilalim. Apo. Pero, Yung ba yung pinakita mo kanina na pipihitin? O iba pa yun? Iba pa yun. Okay. Tingnan natin. Ito. Yung ano dito, parang ganun din. Yung na-adjust. Okay. Pero para ma-adjust mo siya, tatapakan mo na yung preno. Pipihit mo na siya. Okay, gets. Para ma-adjust mo naman tong foot brake, i-handbrake mo muna to. Okay. Tapos yung foot brake nandun sa pinakadulo. Ito, nakakapako lang din. Bakit kailangan mo munang i-press yung ilak mo muna? Para hindi ka mahirapan magpihit. Okay. Dito rin, para hindi ka mahirapan magpihit, para ma-adjust mo to, tatapakan muna yung foot brake. Okay. Para nakaganon yung bakal. Oo. Para madali lang easy pihitin. Oo. So pagka hinigpitan ko yan, ibig sabihin mababaw na yung ano niyan, hindi na malalim yung ano. Apo. Okay. Pero hindi apektado yung kanina yung nasa likod na hindi siya kakapit. Pwede mo rin i-adjust yun. okay. Dalawang yan. Pwede ka rin dun mag-adjust. Pwede rin dito. Ay, dito kasi sa ano to eh. Sa cable ina-adjust eh. Kaya dito. Pero yung preno sa paa, tsaka... same lang din pala.
Sa likod Same din pala lang to. din. Okay. Pwede ka rin ito mag-adjust para mas madali. Ah. Okay, nice. Dagdag ano lang to.